Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa pagsama ninyo sa ating pagninilay ngayong umaga. Sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan ng mundo, hindi ba't madalas nating hanapin ang isang bagay na napakahalaga? Ito ay ang kapayapaan. Minsan parang ang hirap nitong abutin, parang isang malayong panaginip na lang. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga personal nating pinagdadaanan, tila ba laging may humahatak sa atin sa iba't ibang direksyon, nakakapagod, nakakabalisa, at minsan nakakawala ng pag-asa. Sa mga sandaling ganito, saan nga ba tayo dapat tumingin? May isang napakagandang pangako ang Panginoon na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Ito ay mula sa aklat ng Juan Kabanata 4, talata 28. Sabi rito, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong puso at huwag kayong matakot." Pansinin natin ang sinabi ni Jesus. Ang kapayapaang kanyang iniiwan ay hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Ano ba ang kapayapaan ng mundo? Ito ay kadalasang nakadepende sa ating sitwasyon. Kapag maayos ang lahat, may pera, walang sakit, tahimik ang buhay, doon lang natin nararamdaman ang kapayapaan, pero pansamantala lang ito. Isang problema lang ang dumating at bigla nawawala na ang lahat ng kapanatagan. Pero ang kapayapaan na galing kay Jesus ay iba. Ito'y isang kapayapaan na nananatili sa ating puso kahit na magulo ang ating paligid. Ito ay isang malalim na kapanatagan na nagmumula sa pagtitiwala na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ito'y isang katiyakan na kahit anong unos ang dumating, kasama natin siya at hindi niya tayo pababayaan. Napakalakas ng pangako niya. Huwag mabagabag ang inyong puso at huwag kayong matakot. Para bang personal na sinasabi ni Jesus sa iyo at sa akin ngayon, "Anak, kumalma ka. Ako ang bahala, hawak kita." Kaya sa umagang ito, habang sinisimulan natin ang ating araw, piliin nating tanggapin ang kapayapaang ito. Paano? Una, sa pamamagitan ng panalangin. Ibuhos natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin, mga takot at pagkabagabag. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Sabi nga sa Filipos 4:6, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng isip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Pangalawa, punuin natin ang ating isipan ng Kanyang mga salita. Sa halip na mag-focus sa mga negatibong balita at problema, basahin natin ang Biblia. Hayaan nating ang Kanyang mga pangako ang maging pundasyon ng ating araw. Ang kapayapaang mula kay Jesus ay hindi ibig sabihin na mawawala ang mga problema. Ang ibig sabihin nito ay magkakaroon tayo ng lakas at kapanatagan na harapin ang mga ito dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pangako ng kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Sa sandaling ito, Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming bigat, takot at alalahanin. Patawarin mo kami kung mas madalas kaming magtiwala sa aming sariling kakayahan kaysa sa iyong kapangyarihan. Punuin mo po ang aming mga puso at isipan ng iyong kapayapaan na hindi nauunawaan ng isipan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang araw na ito na may kapanatagan dahil alam naming kasama ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, harapin natin ang araw na ito ng may ngiti at pag-asa, dala-dala ang kapayapaang tanging si Kristo lang ang makapagbibigay. Maraming salamat sa inyong pagsama. Kung napagpala ka ng ating devotional ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating pagninilay. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya
na maaaring nangangailangan din ng kapayapaan ngayon. Magandang araw at pagpalain tayong lahat ng Diyos.